ganahan natin yung mga manugang para huwag magkaroon ng conflict. At yung mga manugang, igahala ng biyanan, mahalin din. Para tahimik ang buhay natin. Minsan lang tayo magbuhay sa balat ng lupa. Pupunin pa natin ang stress. Lalo kung magkapisan kayo sa isang bahay o sa isang compound, lagi kayo nagkikita. Gusto nyo bang laging naiinis? Magmahala na lang, relax na lang. Para ang buhay sulit. Para dumami ang ligaya, lumiit ang lungkot. Dahil maraming lungkot sa buhay. Maliliit at malalaki, pabalik-balik, ulit-ulit, padalaw-dalaw, minimize all of this pain. Dahil kahit hindi mo i-minimize, marami pa rin yan. Kaya lalo napakahirap naman kung i-maximize mo pa. Magmahala ka lang, lalo anak mo, magulang mo, manugang mo, biyanan mo, hipat mo. Ang daming pamilya, Mahalin hindi nyo naman kasi si tapos ang Margie, awayan. ano ba kayo? Pinagkikita-kita sila, sumbungan. Paborito na pag-usapan yung isang ipag o isang manugang. Pero hindi naman natatapos yung taon-taon, gano'n. Hindi mo kayo nakakalata na dapat tayo magwakas sa ganong system. Because we're all becoming victims of that. Paulit-ulit. Another age-old concern is lack of money, which is part of what you've already said. Isang propeta ang namatay. Lubog sa utang. Ang mga anak nila, kinukuha ng pinagkautangan para gawing alipin. 2 Kings 4:1. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. You see, may namatay lang na isa na iba na ang buong equation, ang buong configuration ng buhay nila. Nagiging alipin na yung dating malayo. Kaya na dapat na tayo matalino. Hindi natin alam kung ba't nabaw sa utang ng propeta ito. Pero iwasan yung mga utang-utang na yan. Lalo yung may interest. Kukuha ka ng hulugan, may interest. Durug-durug na yung puso mo sa kababayan ng interest. Hindi pa tapos. Live within your means. Mahirap yung maraming nilulugan ka na mas may interest na. Nalubog sa utang. Meron naman nalulubog sa utang dahil sa sugal. Sa isang bagsak ng guy, sa isang ikot ng roleta, nasisira ang buhay ng mga anak. Lalo yung kawawa ng anak na mahilig magsugal. Maraming semester na hindi nakaka-enroll dahil natalo ang nanay sa casino. Nawala na yung hikaw. Mamaya, nasa po ang tenga niyo. Kung naisasalalang ang tenga, yung mga magkulang na nagsusugal, laging ninenervous ang anak dahil baka matalo. Meron pag natalo, mainit pa ulo. Natalo na nga siya, yung pera na para sa pamilya, nawala na siya, pat mainit ang ulo. Baliktad. Yung nagda-drugs, ang tanda-tanda na adik-adik pa. Pati mga kakainin ng magulang nila at merong mga anak, tinatanggal ang nakakabit na oxygen sa magulang. Ibinebenta yung oxygen. Hindi biro. In my 40 years of ministry, nakita ko na yan lahat. At yung pera na yan, papabaya, yung bisyo, yung pagsusugal, yung luho, napakalaking salot yan sa buhay ng mga. Never get into a vice. Don't get into anything that will make you spend more than you earn. Kasi nanakawan mo ang sarili mong magulang, sarili mong kapatid, para lamang masunod na kayo itong mga kabulastugan. Lack of money is a major concern. So help by assuring them of your support. And by empowering yourself to be able to support them. Kung ikaw ay chicken medyo tapos 18, may katula, 19, 20, may sa tanghon, 30, hanggang 40, Bibisay mo muna ng lutong-lutong para mo ano yung walang yung may bawang. luya ba yun? May luya? Wala. Sibuyas bawang lang paminta. Tapos prituhin mo muna siya ng ganun yung walang mantika. Saka mo lagay yung yung bawang at sibuyas. Tapos pag maluluto na, nilasabawan mo yun, di ba? Lagay mo yung yung so that you will have something to spare. tapos for others. susutan mo. And help the seniors by saving for them. Marami sa mga anak dito ang hindi na nagsisave para sa magulang. Hindi talaga nagtatabi ka kasi alam mo baka mamaya pumasok sa magulang.
May mga anak pa nga na yung mga magulang may bisyo. Konti-konti macho, konti-konti ganyan. Ipinagtatabi talaga ng anak. Ano yung kawalan sapatos na yan na nilalagay mo naman dito, 2 pesos. Mga may papel pag 2 pesos, natatandaan nyo yun. Ay, pag humingi ang nanay, bibigay ko sa kanya. May ganon ng mga anak. Meron mga anak na naghihinga yung magulang, pati itong ngipin, tinatanggal na nanay. Hindi mo na kailangan to. Moisturizer ka na yung upali ko na yung pustis mo. Meron mga ganon. Masakit ha, pero totoo yan. So health, by getting insurances for your elders, yung mga bumibili kayo ng memorial plan na marami. Sabi, I would knock on wood, pastor. Sabi, alam mo, kahit mapudpud ang pananak mo dyan, mapudpud na daliri mo, the people around us will pass away. Tapos lungkot na wala kang kabakong. Pupunta ka sa supermarket, maghahanap ka ng malaking tupperware. Bakit wala ka malang lakihan? Pagkatapos, ipinatong mo na lang sa isang nicho doon sa ipapabigyan mo ng dunya, pagkatapos kasi wala kang preparation malang. Alam mo naman na ang tao mamamatay eh. Hindi mo talaga pwede maghandaan niya kahit paano. Kasi yung mga hindi makapaghanda sa ganun, laging may handa ng birthday. Laging may handa pag may anniversary. Laging may handa ang kailangan pag namatay. Yung walang panganawal. Pag nagkasakit, yung walang pambili ng anumang gamot. 1 Timothy 5:4, subalit ko ang isang biyuda na may anak o apo. Sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. Sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. So yung nanay mo, yung lola mo, lolo mo, pananagutan natin lahat yan. Turuan ng mga bata maaga pa lang. Pag pupunta kayo sa mga lamay at libing, kasama sila para makita nila mga kamag-anak, sino paano ba mga pananagutan ng isang matinong tao. Hindi yung paglagpas siya sasama, pero sa mga kamag-anak, tatalo sa may sakit, ayaw sumama ng mga bata. Tapos sila kalit-kalit, isama sila. This is life. And you're going through this, and you'll get into this sooner or later, you might as well know how to live life correctly as a human being. Bilang isang responsable, nagkagalang-galang at gumagalang na tao. Aloneness and loneliness is another concern. Isang sign na nagkakaedad ka na, mas dumadalas ang punta mo sa lamay at libing kaysa sa party. Kasi nagkakadalaga na lahat yung mga tao sa paligid mo, nagbububahan na madami. Yes, Pero dapat pag ganun sa kahit lamay, kunyari. create so much empty space. Kaya kayo mga anak, mga apo, Nung ano pa, 3 linggo. dapat natin yung sinasamahan ng mga matanda. Dahil may namatay silang kapatid, may namatay silang pinsan, may namatay silang mga kababata. Pag kalibin, huwag kayong umalis ng bahay, samahan niyo sila. Dahil siyempre, nagdadrama yun. Hindi naman laging aaminin na anak ko, kung umalis, nalulungkot ako. Pero dapat ikaw na lang anak ang makiramdam. Alam mo, may libin, merong yung namatay, tapos layas ka ng layas, pasyal ka ng pasyal. Hindi mo ipasyal yung puno. Na maaaring nagdaramdam, nangungulila. Kaya sabi sa Psalm 71:9, don't throw me aside when I am old. Don't desert me when my strength is gone. A real fear, a real concern of people who grow old. 1 Kings 1:1-4. Matandang-matanda na noon si Haring David. Kahit kumutan ng makapal, siya. Kaya sinabi naman ng mga lingkod, kung ibahigin tulad mo ninyo kamakalan, ihahanap namin kayo isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi niyo upang bigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga, natagpuan nila si Abisag. Pagod, oy. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at dinalagaan ito. Ngayon, bago kayo mag-ambisyon mga Ginoo, hari pa kayo. Ayan, umuulan na Kung naman. hindi, yung mga Dapat anak pag niyo, nagkawagas mga ang pamangkin motor, ninyo, uulan. yung asawa niyo kung buhay pa. Pero ang point dito, mga kapatid, Sa ginawa nila ng mamarangkang paraan balik. na yung hari ay Ulan-ulan ka help lang by habang assuring them nag-iinit. and providing them with your presence, your companionship.
And if you could not be there because of work, because of whatever reason, make sure that somebody is there. Kaya maganda kung siya ng mga anak ko kita ng malaki para kung hindi mo tayo ng muli yung president, makapagpayo ko ng caregiver. Pero huwag lang iasa sa caregiver, iba yung personal attention ng anak mo. Pero at least kung wala ka, meron man lang wala. Route 4, 13 to 15, di ba si Ruth sumama kay Naomi sa sariling bayan ni Naomi? Doon siya nakatisod ng isang matanda, mayaman at marahin. Kala niya madaling mamatay. Marahin. Napakasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth. Kaya ito yung nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababayan kay Naomi, purihin si Yahweh. Binigyan ka niya na sa araw na ito ng isang apo na kakalina sa iyo. Kita niya ang pagtingin ng tao kakalina sa lola. Hindi makulit. Hindi apo na pupututan yung lola kahit wow, may apo ka na. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Yun ang gusto na matatanda sa bata, maging tanyag, maging famous, hindi infamous, hindi notorious, para maging blessing sa lola. Magandang gawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Yan ang age-old role ng mga apo. Madam, pakikuha nga ng ano, Dapat pinabako. sa taas yun eh. Kasi Si Aling Jo yung Rosana. Ano mangyayari sa kanya kung naging wala sa kwenta? Ako, hindi ganun din ang tigas sa kanya ng Oo, buhay. nasa taas yun si Joy. Dahil kung anong ginanin